Opisyal nang idineklara ng United States National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA na nagsimula na ang El Nino matapos tumaas ng husto ang temperatura ng dagat sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean. Ayon sa mga forecast model, posibleng mauwi ito sa Super El Nino na maaring maibilang sa pinakamatitinding na itala mula pa noong 1950. Ang El Nino ay isang natural weather pattern na nagdudulot ng pag-init ng karagatan sa Pacific. Kapag nangyari ito, nababago ang karaniwang takbo ng panahon sa maraming bahagi ng mundo. Ipinaliwanag ng mga eksperto na nangyayari ang El Nino sa panahong mas mainit na ang daigdig dahil sa climate change. Kaya mas matindi ang posibleng epekto nito kumpara sa mga nakaraang taon. Inaasahan na ang pinakamalaking epekto nito ay mararamdaman sa huling bahagi ng taong ito hanggang 2027, kung saan posibleng makapagtalaga ng mga record-breaking na taas ng temperatura sa buong mundo. Sa South America, maaaring magdulot ito ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa mga bahagi ng Peru at Ecuador. Samantala, tumataas naman ang panganib ng matinding tagtuyot at mga forest fire sa Australia, Indonesia at ilang bahagi ng South America na maaaring makaapekto sa produksyon ng pagkain at supply ng mga agricultural product. Babala rin ng mga climate expert, maaaring magresulta ang El Nino sa pagtaas ng presyo ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga pananim at pagbaba ng produksyon sa mga rehiyong apektado ng tagtuyot at pagbaha. Bagamat hindi pa tiyak kung gaano katindi ang magiging epekto nito sa bawat bansa, nagbabala ang mga siyentipiko na dapat nang maghanda ang mga pamahalaan at komunidad para sa mga posibleng epekto nito sa agrikultura, tubig, kalusugan at ekonomiya. Inaasahan naman ng mga meteorologist na magpapatuloy ang El Nino hanggang sa mga susunod na buwan at posibleng magtagal ng halos isang taon bago muling humina. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon.